Ang boses na sumigaw ay walang iba kundi si Liming, may dalang bulaklak at singsing, habang kasama ang kanyang mga tauhan. Malakas at buo ang loob niyang inulit ang sinabi. Sabi ko, hindi siya magpapakasal sa kanya. Nag-aapoy sa galit si Wang Jun at agad siyang humarap. Liming, anong ginagawa mo rito? Diretso at seryosong sagot ni Liming. Hindi mo ba nakikita? Nandito ako para kunin siya. Agad siyang lumuhad sa harap ni Xiaojing, iniabot ang mga bulaklak at sabay sabing. Pakakasalan mo ba ako? Hindi ko kailanman ipapagawa sa iyo ang hindi mo gusto. Tanggap ko ang anak mo, ituturing ko siyang parang anak ko. Napaiyak si Xiaojing habang humingi ng tawad kay Wang Jun. Alam mong mahal ko siya. Galit na galit si Wang Jun at sumigaw. Sinabi ko sa iyo, pag-isipan mo muna bago ang kasal. Pero ngayon, binastos mo ang dangal ko. Ano tingin mo sakin? Itinuro siya ni Liming at pasiga na sinabi. Hindi siya magiging masaya sa piling mo. Pakawalan mo na siya. Kung pipilitin mo, sisirain mo ang kinabukasan niya. Nagsigawan ang mga kasamahan ni Liming, hawak pa ang kanilang mga cellphone, tila sinusuportahan siya sa ginawa niyang eksena. Nalilito at nababahala, agad na nagtanong ang ama ni Xiaojing. Ano bang nangyayari rito? Marteng nagpaliwanag si Xiaojing habang patuloy ang pag-agos ng luha. Buntis ako sa anak ni Wang Jun. Dati, pinilit akong ipalaglag ito ni Liming, pero hindi ko kinaya. Kaya pumayag akong pakasalan si Wang Jun. Pero mahal ko pa rin si Liming, hindi si Wang Jun. Lumingon ang ama ni Xiaojing kay Liming at mahigpit na sinabi. Xiaojing, karapatan mong hanapin ang tunay mong pag-ibig. Nasa panig kami ng puso mo. Gawin mo ang gusto mong gawin. Nang marinig ito ni Wang Jun, tila gumuho ang kanyang mundo. Napalugmok siya sa galit at kahihiyan, hindi alam ang susunod na hakbang. Pero biglang lumapit si Yang Chen. Gusto mong kunin si Xiaojing kasama lang yang mga tao mo. Agad siyang pinigilan ni Wang Jun. Hayaan mo na. Salamat, kaibigan, pero ayokong madamay ka. Pero tumanggi si Yang Chen at buong tiwala niyang sinabi. Kaibigan kita. Hindi kita hahayaang mawalan ng dangal. Handa ka bang lumaban? Sumigaw si Wang Jun. Oo, kailangan kong ibalik ang karangalan ko. Pero nanatiling kalmado si Liming at sumagot. At sino ka ba? Kaibigan mo man siya, hindi ito awayan lang. Kasal to. At ang bride, gusto sumama sa akin. Akala mo ba basta tatayo ka lang para sa kanya at maaayos lahat? Biglang may nagkagulo sa labas, papasok na ang mga gwardya. Humihingal na nagpakumbaba si Mr. Q. Pasensya na, traffic sa labas. Kung hindi, kanina pa kami nandito. Napansin agad ng isang lalaking nakasot. Mga tauhan to ng Shield Security Group. Anong ginagawa nila rito? Napakunot noo ang isa pang lalaki. Teka, parang chairman pa ng Shield ang nasa unahan. Matigas ang tono ni Yang Chen habang sinabihan si Mr. Q. Hindi ko pinapakialaman ang pamamalakad ninyo. Pero ngayong araw, may hiningi akong isang bagay. At late kayo. Para saan pa kayo? Yumuko agad si Mr. Q at nagmakaawa. Kasalanan ko po. Patawarin niyo ako. Lalong naguluhan ang mga tao. Anong meron? Bakit napakagalang ng chairman kay Yang Chen? Itinuro ni Yang Chen si Liming. Dinala niya ang mga taong yan sa kasal ng kaibigan ko at gumawa ng eskandalo. Gusto pa niyang agawin ang bride. Kung ang anak mo ang ikakasal ngayon, anong gagawin mo? Galit na sagot ni Mr. Q. Wawasakin ko ang buhay nila. Hinawakan ni Yang Chen sa balikat si Mr. Q at tumango. Ipakita mo sa akin kung anong kaya mong gawin. Tama na ang salita, gawa naman ngayon. Agad na sumunod si Mr. Q. Itinuro niya si Liming. Hulihin siya. Pinalibutan si Liming ng mga gwardya. Napatigil siya at napasigaw. Anong ginagawa ninyo? Magkano ang binayad niya sa inyo? Dodoblehin ko. Pero sinunggaban siya ng isang gwardya. Tahimik ka. Napasigaw si Liming habang hirap sa paghinga. Bitawan niyo ako. Itinuro naman ni Yang Chen ang sasakyan ni Liming. Tingnan ninyo ang plaka. Kung tama ako, ninakaw nila yan mula sa anak mo.
Agad na nilapitan ni Mr. Q ang sasakyan. Tama, sasakyan nga ito ng anak ko. Kaya pala pamilyar. Napalunok si Liming. Pinagpawisan sa kaba. Nirentahan ko lang. Hindi ko ninakaw. Napatingin si Xiaojing. Nirentahan mo. Anong trabaho mo ba talaga? Lumapit ang gwardya at painesasan na si Liming. Nagpumiglas siya habang sumisigaw. Wala akong trabaho. Nilalapitan ko lang ang mga babae, pinapaggastos ko sila. Pero mahal kita, Xiaojing. Totoo to, pakasalan mo ako. Pero imbes na mapawi ang galit ni Xiaojing, mabilis siyang lumapit at malakas niyang sinampal si Liming. Pagkasabi noon, agad na lumapit si Xiaojing kay Wang Jun at sinabi, Wang Jun, alam kong mali ang ginawa ko. Niloko niya lang ako. Kasabay nito, nagsimulang umiyak si Xiaojing habang paulit-ulit na humihingi ng tawad at nagmamakaawang pakasalan siya nito. Pero galit na galit si Wang Jun, minura siya at sinabing, kayong dalawa, nilapastangan niyo ang dangal ko. Ayoko na kayong makita pa. Agad namang lumapit ang ama't ina ni Xiaojing para kampihan siya. Galit na nagsalita ang ama nito, niloko lang si Xiaojing. Biktima rin siya. Sinang-ayunan nito ng ina ni Xiaojing, sabay sabing, at buntis siya sa anak mo. Paano mong nagagawang maging ganito kalupit sa kanya? Samantala, sa kabila naman, nakaluhod si Liming habang humihingi ng tawad kay Yang Chen. Sabi niya, mali ako. Hindi ko dapat ginulo ang kasal ng kaibigan mo. Patawarin mo na ako, pakiusap. Lumingon si Yang Chen kay Wang Jun at nagtanong, Wang Jun, anong gusto mong gawin? Mabilis na sumagot si Wang Jun, ayoko na siyang makita pa. Pagkarinig noon, agad inutusan ni Yang Chen ang mga gwardya. Sige, linisin niyo na ang gulo. Tawagan ang pulis. Alamin kung ninakaw niya talaga ang sasakyan at niloko ang mga babae. Sumunod agad ang mga gwardya. Pagkatapos nito, lumapit si Yang Chen kay Wang Jun at nagtanong, gusto mo pa bang ituloy ang kasal? O paalisan na lang natin lahat? Ikaw ang punong abala. Ikaw ang dapat magdesisyon. Malungkot na sagot ni Wang Jun, pare, sabihin mo nga, anong dapat kong gawin? Nalilito ako, buntis siya ng anak ko, pero ayoko siyang pakasalan. May maipapayo ka ba? Ngunit seryosong sagot ni Yang Chen, anak mo yan. Ikaw ang dapat magdesisyon. Bigla na lang, kumuha ng bote si Xiaojing, binasag ito at agad itinutok sa leeg niya bilang pananakot. Sigaw niya kay Wang Jun, kailangan mo akong pakasalan ngayon din. Kung hindi, magpapakamatay ako. Wala na akong ibang pagpipilian. Dahil sa nakita, agad nag-alala si Wang Jun at lalapitan na sana si Xiaojing, pero biglang pinigilan siya ni Yuan Jing. Anong ginagawa mo? Tanong ni Wang Jun. Mabilis namang ibinulong ni Yuan Jing sa kanya, nag-positive siya sa HIV. Kaya hindi mo siya pwedeng pakasalan. Huwag ka nang mag-alinlangan. Gulat na gulat si Wang Jun sa narinig. Agad niyang tinanong si Xiaojing, may HIV ka? Agad itong ikinila ni Xiaojing. Wala akong HIV. Masama yang sinasabi mo. Galit na itinuro siya ni Wang Jun, sabay sabing, Yuan Jing, umalis na kayo kasama ang pamilya at mga kaibigan mo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at sasabihing gusto niyong magkalat ng HIV. Idinikit ni Xiaojing ang basag na bote sa kanyang leeg at nagdugo ito. Sabay sigaw niya kay Wang Jun, pagsisisihan mo to. Kasabay noon, bigla siyang sumugod para yakapin si Wang Jun. Gulat na gulat si Wang Jun. Anong ginagawa mo? Agad siyang pinigilan ng mga magulang ni Xiaojing, habang si Yang Chen naman ay nagpayo, Wang Jun, huwag mo siyang hahawakan. Mag-ingat ka. Humarap si Yang Chen sa mga tao at sinabi, tumawag kayo ng ambulansya. Sabihan niyo ang mga doktor na magsuot ng proteksyon. May HIV siya. Ayokong mapahamak sila. Habang si Wang Jun ay halatang kabado, nakita niyang may dugo na sa kanyang kamay na galing kay Xiaojing. Mabilis siyang sinigawan ni Yang Chen, ano pa ang ginagawa mo? Hugasan mo na yan agad. At magpa-test ka sa ospital. Magpagamot ka agad, baka sakali lang. Kinakabahang sumang-ayon si Wang Jun at mabilis na tumakbo palayo.
Si Yang Chen na may tahimik lang na pinagmamasdan ng kaibigan niyang paalis. Agad namang lumapit si Yu Shishi kay Yang Chen, nag-aalalang sinabi, "Sir, hinaila mo si Wang Jun kanina. May dugo ka rin sa kamay. Mas mabuting magpa-test ka rin." Bigla na lang lumabas ang system ni Yang Chen sa harap niya at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Binago na ng system ang katawan mo. Walang virus na makakapasok sa'yo." Namangha si Yang Chen. Ang angas talaga ng system niya. Sabay isip niya, mas mabuti pa siguro, pumunta ako sa ospital at magkunwaring magpapatest. Ang sarap sa pakiramdam na may nag-aalala sa akin. Sinabi niya kay Yu Shishi, "Halika na, punta na tayo." Habang naglalakad silang paalis, nakahawak sa braso ni Yang Chen si Yu Shishi. Naisip ni Yang Chen, sa wakas, tapos na rin ang lahat. Bigla na lang tumunog ang telepono niya mula sa bulsa. Agad niya itong sinagot. "Mr. Yang," sabi ni Mr. Wang, "na-finalize na ang presyo. Ibebenta ang Jinhai Resort sa halagang 70 milyon at ang Haiyang Resort sa 110 milyon. Natuwa si Yang Chen. "Ayos. Bibilhin ko pareho. Pwede na tayong pumirma bukas. Kailangan ko lang ng oras para maipan ang pera. Babayaran ko yan sa loob ng 3 buwan." "Pwede," sagot ni Mr. Wang. "Aayusin ko yan para sayo." Kinabukasan, nagkita na silang tatlo para pirmahan ang mga papeles at opisyal ng maging pag-aari ni Yang Chen ang mga resort. Pagkatapos ng pirmahan, masayang nakipagkamay si Li Haiyang kay Yang Chen. "Mr. Yang, ang galing mo. Nakabili ka ng 2 resort sa halagang 200 milyon lang." Ngiting sagot ni Yang Chen, "Kayo ng Seaside Resorts ang magmamanage ng 2 to." Lumapit din si Zhang Shuchen at nakipagkamay. "Mr. Yang, nabayaran mo na ang kalahati. Nasa intermediary account na ang pera. Sana maibigay mo na rin agad ang natitirang 8 milyon. "Walang problema," sagot ni Yang Chen. Pero bigla siyang napaisip, yung virtual money na nagkakahalaga ng 88 milyon at 900,000, hindi ko pa nakakash out. Kailangan ko pang magsikap para makuha lahat. Kapag nakuha ko yun, tapos na ang problema. Habang paalis na ang mga kasama ni Yang Chen, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Sabay niyang ibinulalas, "Ayos. Tapos na rin lahat. Pwede na siguro akong manood ng live streams." Pagbukas niya ng livestream app, agad niyang napansin ang isang babaeng nagla-livestream. Hindi siya nagdalawang isip at agad siyang nagpadala ng gift dito. Masayang nagpasalamat ang babae, "Thank you for the gifts. Sir, kailangan mo ba ng asawa? Kung oo, papakasal ako sayo." Habang nanunood, aliw na aliw si Yang Chen sa pagbabasa ng mga komento. Sabi ni Leng Jiang, "Guys, tayong mga mahihirap, hinding-hindi natin maiintindihan kung paano mag-isip ang mga mayayaman." May isa pang nagkomento, si Ab, Star Never Fades, ay sobrang yaman. Siguradong maraming babae na siyang nakarelasyon sa totoong buhay. Dito, nagkomento rin si Yang Chen sa babae, "Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Kakatayo ko lang ng kumpanya. Naghahanap ako ng mga live streamers. Ipag-uutos ko sa sekretarya ko na makipag-ugnayan sa'yo mamaya." Sabay noon, itinukod ni Yang Chen ang kanyang mga paa sa mesa at napaisip, "Kakagastos ko lang ng 2 milyon sa kakabigay ng gifts. Naalala ko, si Yuan Xiaojiao, nagsusulat ng nobela online. Siguro, mas mabuting bilhin ko na lang ang copyright ng mga gawa niya para hindi ko na kailangang paulit-ulit na mag-tip." Lumipas ang ilang oras, at pagsapit ng gabi, bumalik na si Yang Chen sa kanyang trabaho. Tumungo siya sa TV bar. Sa labas nito, nakita niya ang 2 babaeng tila naghihintay sa kanya. Nang tumigil ang kotse, agad na sumakay ang 2. Pagkaupo nila, tinanong ni Yang Chen, "Excuse me, kayo po ba ang nag-book ng ride?" Sumagot ang babaeng nakasuot ng asul, "Oo naman. Kung hindi, hindi kami sasakay sa kotse mo." Habang bumibiyahe, inutusan ng babae ang kanyang kasama na ayusin ang kanyang pagkakaupo. Ang isa naman ay masayang nagpapahangin sa bintana habang nakalabas ang ulo at kumakanta.
Agad itong pinagsabihan ni Yang Chen, ingat ka. Delikado yan. Huwag mong ilalabas ang ulo mo sa bintana. Agad namang sumigaw ang kasama ng babaeng nakasuot ng asul sa kanyang kasama, kalma. Isara mo na yung bintana at umupo ka ng maayos. Maya-maya'y lumingon siya at halatang lasing na. Sinabi niya sa kaibigan, sana lalaki ka na lang. Lumapit siya sa kaibigan at hinawakan ang kamay nito. Sabay sabi ng babae sa babaeng nakaasul na, alam mo, sa pag-ibig, hindi naman importante ang kasarian. Ngunit bigla na lang nakaramdam ng pagsusuka ang babaeng nakaasul. Sinabihan siya ni Yang Chen, sandali lang. May mga garbage bag sa likod. Doon na lang ikaw sa muka. Pinilit pigilan ng babae ang suka at sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi ako susuka. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa destinasyon ng dalawang babae. Hinarap sila ni Yang Chen, nandito na tayo. Pakikuha na lang ang lahat ng gamit ninyo. Agad bumaba ang dalawang babae at mabilis na tumakbo palayo. Sa loob ng sasakyan, laking gulat ni Yang Chen nang makita niyang may ihi ang isa sa mga upuan. Napamura siya sa inis. Bumaba siya ng kotse at sinigawan ang dalawa, hoy! Tumigil kayo, ngunit wala na siyang nakita sa paligid. Napaisip siya, saan kaya nagtago ang dalawang yun? Samantala, nakasilip lang ang dalawang babae mula sa gilid ng kalsada. Hingal na sabi ng babaeng nakaasol, buti na lang. Hindi niya tayo nahuli. Biglang tumunog ang cellphone ng isa. Nabigla siya nang makita ang notification, siningil sila ni Yang Chen ng 500 para sa car wash. Galit na sigaw ng babaeng nakaasul, ireklamo natin siya sa platform. Bigyan natin siya ng masamang review. Grabe siya maningil. Habang nagmamaneho si Yang Chen, bigla siyang binati ng kanyang system, congratulations. Master, nakatanggap ka ng masamang review. Ang reward mo ay 20% na share sa Longmi International Hospital Group. Ikaw na ngayon ang ikatlong pinakamalaking shareholder. Ang share transfer agreement ay ipapadala bukas. Mangyaring abangan ito. Kinabukasan, sa punong tanggapan ng Longmi International Hospital Group sa New Fort Bragg, nagsalita si Thomas Robinson, ang chief ng headquarters sa Gryffindor. May isang lalaki mula sa Dragonfield ang bumili ng napakaraming shares. Ano kaya ang balak niya? Inutusan niya ang kanyang empleyado, i-connect mo ako kay Yang Chen. Kailangan ko siyang makausap. Agad na sumunod ang babae. Samantala, sa Dragonfield branch ng Longmei, natuwa si Zhang Senmiao sa balita. May bumili ng 20% shares mula rito sa Dragonfield. Ibig sabihin, mas malaki na ang magiging boses natin sa shareholder meetings. At dahil taga Dragonfield si Yang Chen, malamang napapanig siya sa atin. Si Zhang Senmiao ang chief ng Dragonfield headquarters. Sinabi niya sa kausap sa telepono, kausapin mo si Yang Chen. Pupuntahan ko siya. Sa isang automotive service center naman, dinala ni Yang Chen ang kanyang sasakyan para ipalinas. Habang nililinis ito ng mga empleyado, tumunog ang cellphone niya. Napagtanto niyang international call ito. Sinagot niya ito, hello. Sino to? Nagpakilala si Thomas Robinson, CEO ng Gryffindor Headquarters ng Longmi Hospital Group. Ikaw ang bumili ng 20% ng shares namin. Ibig sabihin, may boses ka na sa mga desisyon ng kumpanya. Sana maging kakampi kita. Sumagot si Yang Chen, huwag mo nang pal-alin pa. Hindi ko to binili para kumampi sa kung sino man. May tiwala lang ako sa kikitain ng kumpanya. Gusto ko lang ng stable na dividends. Yun lang. Masayang sagot ni Mr. Robinson, mukhang tunay kang negosyante, Mr. Yang. Maaari kang kumita pa. May offshore bank account ka ba? Maaari naming ipadala roon ng 1,000,000 kada taon basta papanig ka sa shareholder meeting. Pero sagot lang ni Yang Chen, Mr. Robinson, malinaw na yata ako. Ayoko na itong pag-usapan. Kailangan ko nang tumanggap ng biyahe. At binaba na niya ang tawag. Galit na napabulala si Mr. Robinson, ano? Isa lang pala siyang ride-hailer. Kailan pa naging ganito kay ama ng mga taga-Dragonfield? Kahit ride-hailer,
kaya nang bumili ng 20% shares. Pagkatapos ng araw na iyon, umuwi si Yang Chen sa kanyang villa. Sinalubong siya agad ni Yu Shishi, "Sir, may good news ako. Nakipagkasundo na ako sa kanila. Ang royalties ng Goodbye, My Love ay magiging 2 milyon. At pwede mo nang bayaran gamit ang online tipang. Nakatipid tayo ng 1 milyon. Ayos, di ba?" Kinuha ni Yang Chen ang dokumento at binasa ito. Napaisip siya, plano ko talagang gumastos pa ng virtual money para makapag-cash out ako ng mas malaki. Di ko inaasahan na tatawarin pala to ni Yu Shishi. Napansin ni Yu Shishi na tahimik si Yang Chen kaya sinabi niya dito na, "Sir, masyado po ba mataas ang presyo? Pwede pa natin babaan. Tatawagan ko na lang ulit si Ms. Yuan." Ngunit ngumiti lang si Yang Chen, "Hindi. Tama na yan. Kontento na ako sa presyo. Ang galing mo, Yu Shishi. Bago ka pa lang pero mahusay ka na agad. Sa totoo lang, nasasayangan ako na housekeeper lang kita." Natawa si Yu Shishi, "Sir, sobrang saya ko sa papuri mo. At para ay celebrate yan, marami akong nilutong pagkain. Tara, kain na tayo." I got so much motherfucking time on right now. Bring it down,